day, ma'am. I am Adolfo Rose B. Fernandez from Group 3. What steps would you take to de-escalate the situation and support the student while maintaining a positive learning environment for the rest of the class? To de-escalate a situation with a student and support them while maintaining a positive learning environment, I would follow these steps. Remain calm. I would speak softly and avoid raising my voice even if the student is agitated. We all know na kapag nataasan mo ng boses yung batang may autistic na kumbaga feeling nila hindi na sila belong sa group na to kasi dapat na iwasan nating mataasan yung mga batang may autistic kasi doon trigger yung sakit nila, doon sila nakakagawa ng hindi maganda. Minsan dinidibdib nila yung pagsigaw mo na yon. Minsan hindi na din sila nakakapag-focus, minsan nasasaktan na din nila yung sarili nila. Kaya dapat na kahit na sa anong sitwasyon, intindihin natin yung batang may autistic, intindihin natin yung sitwasyon niya, na dapat na pag nakikipag-usap tayo, kalmado lang, huwag natin siyang sisigawan para hindi matrigger yung kanyang sakit. Create space. I would gently move the student to a quieter area, away from distractions and other students. We all know na kapag yung batang may autistic is na-distract, hindi na siya makakapag-focus sa kanyang ginagawa. Kaya dapat na kapag may bata kang may autistic, dapat mo siyang ilagay sa quiet na area or wag mo siyang ihalo sa sa student na nakakapag-distract or nadidistract siya kasi pag na-distract yung batang may autistic, hindi na siya makakapag-focus sa kanyang gagawin sa room activities. Kasi alam natin na yung batang may autistic is madali talagang ma-distract. Kahit na nagsasalita ka niyan, kahit na hindi mo siya kinakausap, nadidistract sila doon. Kasi yung sakit nila yun yung sakit nila yun. Kaya kumbaga parang tatanggalin mo yung nandi-distract sa kanya para makapag-focus siya at para din makapagsagot siya ng maayos sa kanyang mga activity. Active listening. I'd focus on listening attentively to the student concerns without interrupting, showing empathy and understanding. We all know na kapag pinakinggan mo yung batang may autistic, ay maisasabi niya lahat yung nararamdaman niya, kung kakausapin mo siya ng maayos, masasabi niya kung ano yung mga ideas niya, yung feelings niya, ang nararamdaman niya. Basta mag-active listening ka lang. Huwag mo siyang i-interrupt. Kasi kapag in-interrupt mo yung isang batang may autistic, feeling niya walang nakikinig sa kanya. Kaya minsan, dun din natitrigger yung sakit nila. Kaya dapat na kapag may batang may autistic, pakinggan mo siya. Huwag mo siyang i-interrupt para mas mailabas niya yung sa loobin niya or yung feelings niya. Identify the trigger. I would try to understand the root cause of the student behavior. When we say identify the trigger, ito naman yung i-identify natin yung mga nagtitrigger sa sakit nila or yung mga nagtitrigger sa kanila para yung nagtitrigger sa mga behavior nila. Dapat na iwasan natin yun para hindi sila makasakit ng ibang tao or kumbaga alamin natin yun para mas kung man dumating yung panahon or yung time na or yung sitwasyon, gano'n na lang. Kung dumating man yung sitwasyon na na-trigger yung behavior nila, alam na natin kung paano natin i-adjust. Alam na natin kung paano natin i-handle yung situation na yun. Kasi, syempre, nalaman na natin yung mga bagay-bagay na makakapag-trigger sa sakit niya para din hindi na mas lalong lumala, iwasan na lang din natin yung mga bagay-bagay na makakapag-trigger pa sa sakit ko. Ask open-ended questions. Instead of accusatory questions,
I would use open-ended questions like, can you tell me what's going on? Or what I can do to help, to encourage them to share their feelings. When we say open-ended questions, ito naman yung parang ina-encourage mo sila na sabihin kung ano pa yung gusto nilang malaman or yung kung ano pa yung may tutulong mo sa kanila para naman mas tumaas pa yung confidence nila na magsabi na, ma'am, patulong po ganito, ganyan, or mag-ask sila sa'yo ng permission para tulungan mo sila. Mas mabuti na yung ganon kaysa yung batang may autistic is parang kakausapin mo lang siya kasi nang maayos. Kasi yung batang may autistic, calm mo lang dapat na kinakausap. Kasi pag yung sobra-sobra yung pagkakausap mo, parang natitrigger yung sakit nila, dapat na itatanong mo din siya kung ano pa yung maitutulong mo. Pero kalmado lang dapat yung pagtatanong mo. Para din ma-encourage siya na gawin niya yung best niya or sagutan niya yung mga dapat na sagutan sa school activities. At hindi yung nagkokopya, kumukuha ng papel ng hindi sa kanya, ganun. Alam natin kasi na yung batang may autistic is hindi niya alam yung ginagawa niya. Kumbaga, parang hindi na nila nakokontrol yung sarili nila. Validate feelings. I would acknowledge their feelings, even if I don't agree with their actions. For example, I understand you're feeling frustrated or it sounds like this is really upsetting you. When we say validating feelings, ito naman yung pag sa batang autistic kasi dapat din nating i-validate yung feelings nila. Kasi kapag hindi mo binalidate, parang nagwawala na sila, ganito, ganyan. Kasi syempre, alam natin yung batang autistic is hindi madaling i-handle. Kasi yung dahil nga syempre sa sakit nila, uncontrolled yung mga behaviors nila, kaya ganon. Kaya dapat natin na i-validate yung feelings nila minsan. Pero kapag man sobra-sobra na, kausapin natin sila ng maayos para mas maliwanagan sila na hindi na tama yung ginagawa nila. Kaya dapat na ganon yung gawin natin sa kalmadong paraan para mas maayos yung usapan sa mga batang may autistic, para mas maintindihan nila yung situation na hindi na tama yung kanyang ginagawa. Empathy and validation. Show genuine care and concern for the student's well-being. This help build rapport and trust. Ito naman, empathy and validation. Ito naman yung dapat na kumbaga kung man may nangyayari sa kanyang hindi maganda, mag-care tayo sa batang may autistic or maging concern tayo sa kanyang student well-being. Kasi ito yung parang magbibuild sa kanya ng trust, na paniwalaan ka, na mabait kang tao, na nakakatulong ka sa situation niya. Kaya dapat na i-validate or i-empathy or tulungan natin sila. Kumbaga parang gano'n, or yung tulungan natin sila na kumbaga tulungan natin silang i-encourage yung sarili niya na mas tulungan niya din yung sarili niya para maging maayos yung situation na yun. Collaboration. If the situation is complex or ongoing, I would collaborate with school counselors, administrators, or other support staff to provide comprehensive help for the student. Ito naman yung kapag hindi na natin kinakaya yung situation ng isang autistic na bata, hingi na tayo ng tulong sa ibang mga nakakataas sa atin para matulungan tayo kung anong gagawin natin sa batang may autistic, kung paano natin to i-handle, kung paano natin to tutulungan para din mag-grow sa kanyang comfort zone, kung paano natin i-build yung trust niya, i-build yung sarili niya, nagawin din yung best niya. And also collaboration, ito na yung dapat din na makipag-collaborate na din tayo sa kanyang parents, sabihin yung mga dapat na sabihin natin sa parents niya na ganito, ganyan, para mas matulungan natin yung kanilang anak, or para mas ma-encourage natin yung parents na mas suportahan pa nila yung kanilang anak para mas ma-build yung
confidence ng kanyang anak na may yung kanyang anak na may autistic. Time out. If the student needs to calm down, provide a supervised quiet space for a brief time out. Ito naman yung, kumbaga, yung estudyanteng may autistic, kung kailangan na mag-calm down, kailangan natin siyang, kumbaga, pa-time outin muna. Kasi syempre, alam naman natin na yung batang may autistic is madaling mapagod din, parang madali din siyang magsawa, parang ganon. Kaya dapat na bigyan din natin siya ng pahinga para hindi siya maumay sa routine na yon. Para kapag sa susunod na araw, mas ma-encourage siya ulit na gawin yung bagay na naging routine nyo nung una. Parang ganun siya. Simple and clear communication. Use simple, direct language and avoid complex explanations. Give short, clear instructions. Pag simple and clear communication, ito naman kapag yung sa instruction dapat na clear lang. Wag yung madaming ibang mga language, yung parang nagtitrigger sa sakit nila. Dapat na clear lang para mas maintindihan ng batang may autistic yung instruction na yun. Para mas maka-follow din sila sa gagawin nila, kung ano yung gagawin nila activities. Para, kumbaga, kapag clear instruction kasi, para mas maintindihan nila kung paano nila gagawin yung bagay na yon. Para kapag hindi clear yung instruction mo, syempre, magugulan sila, hindi din sila makakapag-focus, hindi din nila alam gagawin kasi nila. Kaya ganon, dapat na may clear instruction. Kaya kapag naka-encounter tayo ng batang may autistic or autism, dapat natin siyang i-encourage, tulungan. Huwag natin siyang hayaan na mapuno lang siya ng puro negative, na dapat din na i-support natin siya. At mas maganda na dapat kapag may tinuturuan tayong may autistic, dapat na wag natin siyang hahayaan or wag natin siyang itatabi sa mga maiingay para hindi sila ma-distract, para makapag-focus sila. Kaya dapat na kapag may student tayo na ganoon, habaan din natin yung pasensya natin. Kasi having an autism is not easy. Kasi alam natin kapag autism or autistic, hindi talaga madali. Kasi uncontrolled yung mga behavior nila, lalong-lalo na kapag natitrigger yung sakit nila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Kumbaga, talagang mahaba-habang pasensya yung gagawin para mas maging kalmado sila. Kasi kapag nagwawala na nga, ititrigger mo pa lalo, edi parang mas wala na, ayaw na niya yung tone, parang ganon. Kaya dapat na kapag as a future teacher or as a future educator, na kailangan natin silang intindihin, i-guide palagi at i-encourage na kahit na ganun yung situation nila or kahit na may autistic sila, hindi hadlang yun para gawin din nila yung best nila, para ma-encourage na parang ganon, gawin nila yung best nila, ayusin nila yung pag-aaral nila. Kasi pag ina-encourage mo yung bata may autistic, parang mas lalo din siyang nagiging bibo, parang ganon. Alam natin na talented na talaga yung mga batang autistic, pero dapat natin na talagang i-encourage para mas taasan nila yung confidence nila, mas galingan pa nila lalo kapag nakaka-receive sila pag nakakarinig sila ng compliment, parang gano'n. Syempre, mas sinahangaan na nito nila, mas gagawin na nito nila yung lahat. Tapos, alam natin na yung kapag autistic talaga is mahirap yon sa sitwasyon nila, kasi nga uncontrolled talaga yung mga pag-uugali nila. Hindi nila alam na nakakasakit na din pala sila ng ibang tao pag natitrigger yung sakit nila. Kaya dapat na pag ganon na sitwasyon, habaan na lang natin yung pasensya natin.
Kasi alam naman natin na parang yun na lang din yung may tutulong natin sa kanya para mag-grow siya. At dapat din na kailangan din ng collaboration para mas kung ano man yung ayaw niya, kung ano man yung hindi niya nasasabi, at least pag one-on-one na nakakausap natin sila, masasabi na nila yung feelings nila or yung kung ano yung nararamdaman nila. Basta andun yung collaboration, mas maiintindihan mo yung feelings ng batang may autistic. Kaya dapat na kapag may student tayo na may autistic, intindihin natin sila. I-encourage natin sila para gawin din nila yung best nila. Kasi alam natin na autistic is matatalino din talaga and talented. Iyan lamang po. Thank you.